Magandang gabi, mga ka-amazing. Welcome back dito sa ating YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ngayong gabi, isang nakakakilabot at mahiwagang kwento ang ihahatid namin sa inyo. Tungkol sa isang matandang tagapangalaga, isang lumang atlatan, at ang lihim na nilalaman ng mga librong hindi isinulat ng tao. Handa na ba kayo, mga ka-amazing? Sisimulan na natin ang kwento. Sa gitna ng makabagong syudad ng Calapan, Mindoro, nakatayo ang kilalang Universidad ng Katimugan. Isang institusyong kilala hindi lamang sa akademikong galing, kundi sa mga misteryo nitong matagal nang binabalewala ng karamihan. Isa sa mga pinakamatandang gusali sa loob ng kampus ay ang Gusaling Mariano na nagsisilbing lumang aklatan. Bihira na itong gamitin ng mga estudyante lalo na't mayroon ng mas modernong e-library ang universidad. Ngunit nananatili pa rin itong bukas tuwing araw dahil na rin sa paniniwala ng ilang propesor na may mga aklat doon na hindi matatagpuan saan man. Ayon sa mga gwardiyan nakaduty tuwing gabi, may kakaibang nangyayari sa gusaling ito tuwing sumasapit ang 11:00 ng gabi. Sa kabila ng pagkakakandado ng pintuan, makikita raw ang bahagyang liwanag mula sa loob. At minsan, may masisilayan silang aninong babae, puting-puti ang suot, maputi ang buhok, at nakalutang habang nagbabasa ng aklat sa ere. Pinagkakatuwaan lang daw ito noon. Hanggang isang gabi, may isang estudyanteng lalaki na nagtangkang pumasok. Ang pangalan niya ay Ramon Arrieta, isang third year na mag-aaral sa kursong literatura. Masipag, matalino at palaisip. Sa klase nila ni Profesor Isabel Galvez, madalas siyang magtanong ng mga bagay na hindi sakop ng normal na diskurso. Tungkol sa mga sinaunang wika, mga librong hindi matukoy ang pinagmulan at mga alamat ng mga nilalang sa pagitan ng mundo. Isang gabi ng Biyernes, 10:00 ng gabi, habang nasa labas si Ramon sa tapat ng Gusaling Mariano, pinakiusapan niya si Mang Berto, isa sa mga matandang gwardya na payagan siyang makapasok sa loob ng aklatan. "Pasensya na iho," sabi ni Mang Berto, "pero may kautusan ang administrasyon. Sarado na ito tuwing gabi at delikado." "Delikado dahil baka may masirang libro?" Pabirong sagot ni Ramon. "O delikado dahil may hindi nakikitang bantay?" Hindi nakasagot si Mang Berto. Tiningnan lang niya si Ramon at mahigpit na ipinid ang pinto. Ngunit makulit si Ramon. Bandang 11:00, habang palihim na umikot sa likod ng gusali, ginamit niya ang dating sirang bintana sa ikalawang palapag na dating daan ng mga janitor papasok sa storage. Pagkapasok niya sa loob, tahimik ang paligid. Amoy lumang patel, amag at usok ng kandila. Ngunit wala naman siyang nakitang ilaw hanggang sa makarating siya sa pinakailalim na bahagi ng aklatan. Ang seksyon na hindi na inaayos, puro alikabok. At may mga estante ng aklat na hindi na hawak ng kahit sinong librarian. Doon niya siyang nakakita ng kakaibang aklat, isang itim na librong may pilak na sulat. Ngunit ang mga karakter ay hindi niya mabasa. Hindi ito Latin, Griego o Sanskrit. Ibang-iba ito. Biglang may lumitaw sa kanyang harapan. Isang matandang babae na tila lumilitaw mula sa dilim. Nakalutang, maputi ang buhok, at ang mata ay tila walang puti. Itim lahat. Mahilig kang magbasa, anang babae, habang nakatitig sa kanya. "Gusto mong maintindihan ang hindi dapat unawain." Hindi nakasagot si Ramon. Ang kanyang mga kamay ay kusang gumalaw. Hinawakan ang aklat, binuksan ito, at nagsimulang tumingin sa mga pahina. Tumigil ang oras. Tumigil ang kanyang pandinig. Tanging tinig ng matanda ang naririnig niya sa loob ng kanyang isipan. Ang karunungan ay alay, ngunit may kabayaran. Tinatanggap mo ba? Hindi siya sumagot. Ngunit ang kanyang mata
Ang kanyang isipan, tila oo ang sinisigaw. Kinabukasan, natagpuan siyang walang malay ni Mang Berto sa harap ng lumang altar ng aklatan. Hawak pa rin niya ang librong itim. Dinala siya sa klinika ng unibersidad kung saan siya ay nagising matapos ang halos 3 oras. Agad siyang tinanong ni Father Eladio, ang campus chaplain, "Anong nangyari, iho? Anong nakita mo sa loob?" At ang sagot lang ni Ramon ay, "Binigyan niya ako ng karunungan, kaso may bayad." Mula noon, napansin ng kanyang mga kaklase na may kakaiba kay Ramon. Mas naging tahimik siya, halos hindi nagsasalita. Ngunit kapag binibigyan ng babasahin o aklat, binubuksan niya ito at binabasa ng buong atensyon. At pagkatapos ng ilang minuto, sisigaw siya ng sakit at susuka ng itim na tinta. Minsan, habang nasa klase ni Professor Galvez, naganap na naman ang pag-atake. Habang binabasa niya ang tula ni Neruda, bigla siyang napaatras, tumayo at nagsimulang isuka ang madilim. Malapot na likido na tila tinta mula sa makina ng lumang typewriter. Nagtakbuhan ng mga estudyante. Ang ilan ay napasigaw. Ngunit si Professor Galvez, imbes na tumakbo, lumapit at sinabing, "Ramon, anong binasa mo?" Lumuluha si Ramon habang nagsasalita. "Binasa ko ang hindi para sa atin. May mga aklat na hindi dapat isulat sa mundong ito." Mula noong insidente sa klase, hindi na muling pumasok si Ramon sa unibersidad. Ayon sa mga kaklase niya, napilitan siyang lumipat ng tirahan at lumayo sa campus. Ngunit may iilan sa mga estudyante at guro na nagsasabing tuwing hating gabi, may makikita pa ring anino ng isang lalaking nakaupo sa loob ng lumang aklatan. Tila naghihintay na makabasa muli. Samantala, si Profesor Isabel Galvez ay hindi matahimik. Sa loob ng 20 taon niyang pagtuturo sa Universidad ng Katimugan, hindi pa siya nakakita ng ganoong klaseng pag-atake. At ang tinta, ipinasuri niya ito sa isang kaibigang chemist. Wala raw compound ang likido. Hindi ito gawa sa alinmang elementong kilala sa mundo. Dito nagsimulang bumuo si Profesor Galvez ng sarili niyang investigasyon. Sa tulong ng kanyang estudyanteng si Lara de Castro, isang graduating history major, sinimulan nilang siyasatin ang kasaysayan ng gusaling Mariano. "Ate Bel," wika ni Lara habang nakayuko sa lumang dokumento ng unibersidad, "tingnan mo to. Ang gusaling Mariano ay dating simbahan noong panahon ng Kastila. Ginawang bodega ng mga manuskrito ng mga prayle, pero nawalan ng tala ang gusali. Mula taong 1898 hanggang 1923, walang sino mang nakarehistro kung sino ang nag-alaga rito. At ang nakalagay lang sa tala ay binabantayan ng hindi matawag sa pangalan," sagot ni Profesor Galvez habang binabasa ang marupok na papel. Habang lumalalim ang gabi, ramdam na nila ang bigat ng presensya sa silid-aralan kung saan sila nagbabasa. Minsang napatingin si Lara sa bintana at nakita niyang may isang babaeng puti ang kasuotan. Nakatayo sa lilim ng punong akasya sa tapat ng gusali. Nakatingin ito sa kanila. Mabilis niyang tinakpan ang bintana at huminga ng malalim. "Ate Bel, may nagmamasid sa atin." Hindi kumibo si Isabel. Sa halip, nilabas niya mula sa kanyang bag ang isang lumang journal. Ayon sa kanya, ito raw ay iniwan ni Ramon bago ito tuluyang lumisan. Sa unang pahina ng journal, may nakasulat na kakaibang simbolo, hindi titik, hindi rin numero. Parang buhol-buhol na ugat ng puno na kapag diningnan mo ng matagal ay nagiging parang mga mata. Sa ikalawang pahina, may sulat kamay si Ramon. "Huwag basahin ng malakas. Huwag pansinin kung may kumatok. Kapag binuksan mo ito, huwag mong subukang intindihin. Dahil iintindihin ka rin nito." Napatingin si Lara kay Isabel. "Ano ang ibig sabihin nito, Ate Bel?" Marahil, hindi lang basta aklat ang nabuksan ni Ramon. Baka portal
o kasunduan. Kinabukasan, kinausap nila si Father Eladio, ang campus chaplain, isa sa pinakamatandang pari sa lalawigan ng Mindoro. Sa pakikipag-usap nila sa kanya, may isang pangungusap lang siyang binitiwan na nagpatahimik sa kanilang dalawa. Ang gusaling Mariano ay hindi aklatan, isa itong kandado. Nagkatinginan si Isabel at Lara. Anong ibig mong sabihin, Father? Ipinatayo ito ng mga misyonero para magturo, kundi para ikulong ang isang nilalang na dati nilang tinatawag na tagapagturo ng madilim na karunungan. Hindi siya tao, hindi rin siya demonyo, isa siyang engkanto ng talino at kapahamakan. Ayon sa matandang pari, noong panahon ng mga praile, may isang engkanto na dumating sa Mindoro sa anyo ng usang matandang babae na bihasa sa lahat ng wika, kahit mga wikang hindi pa umiiral. Tinawag siya ng mga praile bilang Maestra Umbra. Tinuruan niya ang mga misyonero ng mas malalalim na dasal, mga lihim na karunungan at mga kasulatang hindi galing sa Diyos. Ngunit sa bawat kaalaman na ibinibigay ng matanda, may kapalit, pagkabaliw, pagkasira ng kaluluwa at pagdudugo ng tinta mula sa bibig. Kaya pinagtulungan siyang ikulong ng mga albularyo, mga misyonero at mga babaylan. At sa halip na sunugin ang kanyang mga aklat, isinara ang lahat sa isang gusali at tinatakan ito ng panalangin. Ngunit ayon kay Father Eladio, wala kasing kandadong habambuhay, lalo na kung may mga kabataang mapusok na gustong magbukas ng hindi dapat binubuksan. Nalaman din ni Isabel at Lara na tuwing buwan ng Hulyo, sa mismong araw ng pagkakatatag ng gusali, muling humihina ang tatak na panangga sa paligid ng aklatan. At sa mga gabing iyon, lumalabas ang liwanag sa loob at muling nagbabasa ang tagapangalaga. Habang pauwi si Lara isang gabi, may nakapansing may mga pahina ng libro na kumakapit sa kanyang likuran. Tila sumusunod ang mga ito. Sa kanyang pagtulog, napapanaginipan niya na siya ay nasa loob ng aklatan habang dumarami ang mga nilalang na may mata sa noo at bibig sa palad. Lahat sila ay may hawak na aklat at lahat ay nakatingin sa kanya, nagsasalita sa wika na parang sumasakit ang kanyang tainga kapag naririnig niya. Isang umaga, sa tapat ng kanyang apartment, may iniwang sobre. Walang pangalan, walang sulat sa labas. Nang buksan niya, isang punit na pahina mula sa aklat ni Ramon ang laman. May isang linya lang na nakasulat. Kung hindi mo pa binabayaran ang karunungan, ibig sabihin, naniningil na siya. Makalipas ang ilang araw, hindi na muling pumasok si Lara sa universidad. Wala rin siyang sinagot sa mga mensahe ni Professor Isabel. Ayon sa landlady ng tinutuluyan niya, umuwi raw ito isang gabi na parang tulala, walang kibo, parang hindi na siya. May kasama siyang matanda, sabi ng landlady. Nakaputi, mahaba ang buhok at parang hindi lumalakad kundi dumudulas lang sa lupa. Kinabukasan, iniwan na lang ni Lara ang susi ng kanyang kwarto sa mesa. Walang sulat, walang paalam. Ngunit sa ilalim ng kanyang kama, may naiwan siyang isang notebook na may takip na gawa sa balat at may naka-emboss na simbolo. Yung nakita rin ni Isabel at Ramon noon. Parang ugat ng punong may mga matang nakatingin pabalik. Binasa ni Professor Isabel ang laman. Mga kwento ito, pero hindi pangkaraniwang kwento. Bawat isa ay tila isinulat gamit ang iba't ibang wika. May isa na parang sinaunang Tagalog, ang isa ay parang salitang Aramaic. Ang iba'y wala pa sa anuman niyang naituro o nabasa. Ang pinakakahindik-hindik ay isang pahina na hindi nasulat, kundi parang kiniskis mula sa loob ng katawan. Ang tinta ay kulay dugo at ang teksto ay nakasulat pabaliktad. Nasa bandang ibaba ang isang mensahe. Ang kaalaman ay parang apoy, magbibigay liwanag pero susunugin ka rin. Tumigil ka na habang may anyo ka pa. Muling bumalik si Isabel sa universidad. Doon niya muling hinarap si Father Eladio. Father, sabi niya, lumalala na ito. Nawala na si Ramon.
Nawawala na rin si Lara. Hindi ako titigil hanggang hindi ko nalalaman kung anong nilalang ang nasa loob ng gusaling yan. Hindi mo na kailangan pang malaman, sagot ng pari. Kapag pinilit mo pa, ikaw ang susunod. Hindi nakinig si Isabel. Kinagabihan, 2:00 ng madaling araw. Bitbit ang notebook ni Lara. Bumalik siya sa gusaling Mariano. Sa labas pa lang, ramdam na niya ang malamig na simoy na tila hindi galing sa hangin, kundi sa loob ng gusali mismo. Pagbukas ng pinto, gamit ang lumang susi na ibinigay ni Father Eladio. Isang matinding pag-uga ang gumapang mula sa sahig. Napaluhod siya sa lakas ng puwersa. Pero hindi siya umatras. Naglakad siya patungo sa pinakailalim na silid ng aklatan. Ang parte kung saan sinasabing naroon ang pinakamatandang koleksyon. Sa gitna ng silid, may lamesang marmol. At sa ibabaw nito, nakapatong ang isang aklat na hindi pa niya nakita kailanman. Kulay abo ang takip. May mga ukit na tila gumagalaw at nakatali ng gintong sinulid. Sa tabi nito, may isang nilalang. Ang matanda. Hindi ito kumikilos pero alam ni Isabel na gising ito. Nakaupo lang ito, nakayuko at tila inaamoy siya kahit hindi gumagalaw ang mukha. Bakit mo ako ginugulo? Tanong ng nilalang. Ang boses ay sabay na pabulong at sigaw. Gusto kong ibalik ang mga kinuha mo. Si Ramon, si Lara. Bigyan mo sila ng kapayapaan. Walang ibinidigay na libre. Sila mismo ang humiling ng karunungan. Ang nais mong ibalik ay hindi mo na mababawi. Napansin ni Isabel na isa sa mga aklat sa paligid ng nilalang ay bumuha. Mula rito, dahan-dahang lumabas ang mga aninong may hugis ng tao. Pero wala ng mukha, parang binura, parang pinagsakluban ng mga pahina. Ang mga aninong ito ay umikot sa paligid niya, tila nanonood. Sila ang mga dating bumasa. Ngayon sila na ang binabasa. Napatras si Isabel, ngunit napansin niyang may bahagyang liwanag na lumalabas sa notebook ni Lara na dala niya. Sa kabila ng takot, binuklat niya ito. Sa huling pahina, may nakasulat na utos. Basahin mo ng buo ang pangalan ng tagapangalaga. Kapag binigkas, muling masasarahan ang pinto, ngunit kailangan ng kapalit. Hindi alam ni Isabel kung anong pangalan ang tinutukoy, pero sa likod ng notebook, nakaukit ang kakaibang simbolo. Hindi titik, hindi salita. Ngunit sa sandaling tingnan niya ito ng matagal, pumasok ito sa isip niya bilang tunog. At binigkas niya ito, Ishtahara Veku Mabialwas. Biglang nanginig ang buong gusali. Timutok ang mga ilaw, nagsimulang magsalita ang mga pader ng aklatan. Bawat selyadong aklat ay bumubukas at tila humihiyaw sa galit. Ang nilalang sa gitna ng silid ay napasigaw. Nagbagong anyo, naging halimaw na may katawan ng matanda. Mukha ng libro at dila nagawa sa sulat kamay. Sinira mo ang tahimik kong paghahari, bulalas nito. At ngayon, ikaw ang susunod kong pahina. Ngunit bago pa ito makalapit kay Isabel, bumalot ang liwanag sa kanyang katawan. Nagmula sa notebook ni Lara na ngayoy tila nasusunog sa kamay niya. Kung may kapalit, bulong ni Isabel, ako na lang. At sa isang iglap, ang lahat ng tunog ay nawala. Ang mga aklat ay nagsara. Ang mga anino ay naglaho. Ang nilalang ay nawala. At ang gusaling Mariano ay tumahimik. Kinabukasan, natagpuan ng mga gwardya si Isabel na nakaupo sa gitna ng lumang aklatan. Nakatitig sa isang aklat na hindi niya binubuklat. Nasa mata niya ang kakaibang marka, parang pahina na may mata sa gitna. At mula noon, tuwing gabi, muling may liwanag sa loob ng kusali. Ngunit hindi na matandang babae ang nakikita nilang nagbabasa, kundi isang babaeng guro, nakaputing blusa at nakatitig sa isang aklat habang dahan-dahang lumulutang. Isang buwan ang lumipas matapos ang muling katahimikan ng gusaling Mariano. Sa panlabas, tila normal na muli ang universidad. Masigasig ang mga estudyante, masigla ang mga guro, at tahimik ang gabi. Ngunit para sa iilang nakakaalam ng totoong nangyari,
tulad ni First Eladio at ng ilan pang matatandang staff ng unibersidad. Ang katahimikang iyon ay mas nakakatakot kaysa sa kaguluhan. Sa opisina ng mga guro, tahimik na nagbubukas si First Eladio ng lumang kaha na matagal nang nakaselyado. Doon, inilabas niya ang isang kahon ng mga cassette tapes, mga recording ng dating mga insidente sa Gusaling Mariano na matagal nang pinagbawal pakinggan. Karamihan dito ay puro static, ngunit ang huling tape may malinaw na boses ni Isabel Galvez. Kung nabubuksan mo ito, ibig sabihin ay hindi ako nagtagumpay o baka ako na ngayon ang binabantayan mo. May tatlong uri ng karunungan, yung itinuturo, yung nadidiskubre at yung isinusumpa. Ang huli, yun ang pinakamapanganib dahil hindi mo ito hinihingi pero ibinibigay sa'yo. At kapag natanggap mo, hindi mo na ito mababawi. Sa kabilang dako, may bagong estudyante sa unibersidad na kakapasok pa lamang ng unang semestre. Si Nico Almonte, journalism major, matalino, mausisa, at may podcast tungkol sa mga kababalaghan. Isang gabi, habang nagre-record sa kanyang boarding house, may narinig siyang banggitin ng roommate niya. Pre, may kwento tungkol sa lumang aklatan dito. Di mo ba alam? Napalingon si Nico. Aklatan? Yung luma sa may silangan ng campus? Oo, sabi nila may multong babae ron. Yung dating prof na nawawala. Nag-angat ng kilay si Nico. Multo? Sounds like content. Kinabukasan, matapos ang klase, nagdesisyon siyang puntahan ang gusali. Gamit ang kanyang recorder at kamera, tahimik siyang pumasok sa loob. Wala namang gwardyang sumita sa kanya. Sa katunayan, parang walang bantay sa buong silid. At ang kakaiba, ang pinto ay bukas. Pagpasok niya, agad siyang sinalubong ng malamig na hangin at amoy ng lumang papel. Pumailan lang sa paligid ang bahagyang liwanag na parang galing sa lumang lampara. Lahat ng libro ay tila nakatingin sa kanya. Bawat pahina ay bahagyang bukas, waring humihinga. Habang naglalakad sa pagitan ng mga istante, bigla niyang nakita sa sulok ng aklatan ang isang babaeng nakatalikod. Nakaputing blusa, mahaba ang buhok, at may hawak na aklat. Nakaupo ito sa ere, bahagyang lumulutang at hindi gumagalaw. Agad niyang kinuha ang kanyang kamera at pinindot ang record. "Excuse me po?" Mahina niyang tanong. Dahan-dahang lumingon ang babae. Ang mga mata nito ay itim at may mga titik na gumagalaw sa iris. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang paningin, natigilan si Nico. Hindi siya makakilos. Sa kanyang tainga, may bumulong. "Mahilig ka bang magsulat? Gusto mo bang makabuo ng istoryang hindi pa naisusulat ng kahit sinong tao?" Anong ibig mong sabihin? Bulong ni Nico, nanginginig. "Gusto mo bang malaman ang simula ng lahat ng kwento?" At sa sandaling iyon, dumilim ang paligid. Nawalan ng signal ang kanyang kamera. Nawalan ng ilaw ang silid. Naramdaman niya ang pagbagsak ng kanyang katawan sa malamig na sahig. Pagdilat niya ng mata, nasa isang kakaibang aklatan na siya. Walang katapusan ang mga estante. Ang mga libro ay nakalutang sa ere. May mga nilalang na mukhang tao ngunit may pako sa mata't bunganga. Naglalakad sa paligid habang may hawak na pluma na tila gawa sa buto. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang trono. At sa trono, naroon si Professor Isabel Galvez, ngunit ang anyo ay kalahating tao, kalahating libro. "Maligayang pagdating, Nico Almonte," bulong niya. "Ikaw na ang bagong tagasulat, ang bagong tagapagtala. Ikaw na ngayon, ang panibagong pahina." Biglang sumambulak mula sa kanyang bibig ang tinta, itim, malapot at amoy lumang papel. Nagsimulang magsulat ang kanyang mga kamay ng kusa, kahit wala siyang hawak na pluma. Sa bawat sulat, may gumagapang na titik sa kanyang balat. At sa bawat pangungusap, naririnig niya ang daing ng mga naunang nalinlang. Sa labas ng gusali, nakita ng gwardyang si Mang Berto,
Ang muling pagliwanag ng bintana ng gusaling Mariano. Lumapit siya, sumulyap mula sa basag na bahagi ng salamin. At sa loob, may nakita siyang binatang nakaupo, may hawak na notebook na may dumadaloy na tinta mula sa kanyang mata. Sa loob ng walang hanggang aklatan ng dilim, si Nico ay patuloy na nagsusulat. Wala siyang tigil, wala siyang pahinga. Ang kanyang mga kamay ay tinubuan na ng mga titik. Ang kanyang balat ay parang pergamino na. At ang kanyang bibig ay patuloy na bumubuga ng tinta na bumabalot sa mga pahinang kusa ring lumilikha ng mga kwento ng kasinlaki ng bangungot. Ngunit sa isang iglap, may pumasok na liwanag sa loob ng madilim na silid. Isang liwanag na tila galing sa panalangin. Galing sa paniniwala ng taong hindi pa rin sumusuko. Sa kabilang dako ng unibersidad, si Father Eladio sa kanyang huling lakas ay nagdesisyong wakasan na ang sumpa ng gusaling Mariano. Bit-bit ang isang lumang krus na gawa sa kahoy ng punong balete at isang sinaunang dasal mula sa aklat ng babaylan. Pumasok siya sa gusali. Tumigil ang hangin. Nagsimulang gumalaw ang mga aklat sa mga estante. Lahat ng mga libro ay nagsimulang bumigat, humampas sa sahig at bumalot ng ingay na tila isinisigaw ang iisang pangalan, Maestra Umbra. Pumasok si Father Eladio sa pinakailalim na silid at nakita niya ang trono ng kadiliman. Ngunit wala na roon si Isabel. Wala na rin si Nico. Ang trono ay bakante. Papaligid nito, may mga pahinang nagsusulat ng sarili, sumusuka ng tinta at umiiyak. Itinaas niya ang krus at sinimulan ang dasal. Sa ngalan ng liwanag at buhay, sa bisa ng mga salita ng ating ninuno, ibalik ang nilalaman, isara ang pinto, patahimikin ang tinta. Nayon, 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 umalingaw-ngaw ang sigaw sa umong gusali. Pumutok ang mga salamin. Gumalaw ang buong lupa at mula sa itaas ng trono, lumitaw ang nilalang. Hindi na babae, hindi na engkanto, kundi isang aninong binuo ng libu-libong kwento. Ang mukha nito ay papel, ang boses nito ay 1,000 panaghoy. Hindi niyo ako maaaring ipunin. Ako ang mga salitang hindi masusulat. Ako ang kwentong laging buhay. Ako ang pahina bago matulog. Ako ang dahilan kung bakit may bangungot ang bata. Ngunit sa huling pagtawag ni Father Eladio ng pangalan nito, gamit ang pinagsanib na dasal ng babaylan at prail, Umbra Nox Claritas Finitus. Sumiklab ang liwanag, isa-isang nagliyab ang mga aklat. Pumunit ang mga pahina, nagsara ang mga kwento, nawala ang tinta, at sa huling sandali, nakita ni Father Eladio ang mukha ni Isabel, ni Nico at ni Ramon. Lahat sila'y naangiti, nakapikit, tila natapos na rin ang kanilang pagsusulat. Nagising si Nico sa loob ng infirmary ng unibersidad. Walang tinta sa kanyang bibig, wala siyang sugat. Ngunit hawak pa rin niya ang isang pahina, isang blankong papel. Ano nangyari? Tanong niya. Ngumiti si Father Eladio. Tinapos mo ang kwento, iho. Hindi mo sinasadya, pero sinarhan mo ang aklat na dapat ay hindi na muling mabuksan. Mula noon, ipinasara ang gusaling Mariano, ginawang imbakan ng mga gamit. Wala nang estudyanteng pinayagang lumapit, at ang dating aklatan, nanatiling tahimik. Ngunit sa tuwing gabi ng July 13, kapag sakto ang anino ng kampanaryo sa bintana ng gusali, minsan may nakikita pa rin sa loob, isang babaeng nakaupo, puti ang blusa at nakatitig sa blangkong pahina. At sa mga dumadaan, may maririnig na pabulong. Gusto mo bang magsimula ng bagong kwento? Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama at pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwentong engkanto mula sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang ating kwento ngayong gabi, huwag kalimutang i-like, i-share
mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel na Amazing AI TV Fusion at Tagalog Stories. Ako po ang inyong tagapagkwento at ito ang ating misyon, ang ibahagi sa inyo ang mga kwentong hindi ninyo malilimutan. Hanggang sa susunod nating katatakutan, mga ka-amazing, paalam at ingat sa pagbabasa, lalo na sa gabi.